Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Bob Lopez. Halina, samahan niyo ako sa landas ng pag-asa. Sa araw na ito, ang ating ebanghelyo ay galing kay San Juan. At madalas po nating nadidinig ang unang bahagi ng ebanghelyong ito. At ito po ay isa sa ating gustong pagtuunan ng pansin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahaba po ito pero ang gusto ko lang pong um, pagtuunan ng pansin ay ang unang bahagi. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Nung pinagninilayan ko ang katagang ito, naisip ko, minahal ng Panginoon o minahal ng Diyos ang sanlibutan at ibinigay niya ang kanyang anak. Hindi ito nakadepende kung mabait tayo, kung nananampalataya tayo, o kung sino man tayo. Ang sinabi niya, mahal niya ang buong sanlibutan. Ang ibig sabihin, lahat tayo mahal ng Panginoon. At sa bawat isa sa atin, ibinigay niya ang kanyang tanging anak na si Jesus. At wala itong um, kailangan gawin natin. Ang importante lang ay manampalataya tayo para makuha natin ang ating gantimpala na hindi tayo mapapahamak at tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay nagmamahal sa ating lahat, walang kondisyon. Kung sino man tayo, mahal tayo ng Panginoon. At ang pangalawang bahagi ng Ebanghelyo na gusto ko ring pagtuunan ay mula sa talata 19. At ito ang kahatulan na parito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Dito at yung mga susunod pa, nagpapaliwanag na si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Kung tayo po ay nasa isang madilim na bahagi ng ating buhay, lapit po tayo sa ating liwanag. Lumapit po tayo kay Jesus. At isa pang bahagi nito ay ang may mga tao na pumipili na manatili sa madilim dahil meron silang ibang mga ginagawang hindi mabuti at kapag lumapit sila sa liwanag, makikita ang mga ginagawang nilang mali. Kaya mas ginugusto pa nilang nasa dilim. Tinatalikuran nila si Jesus na nagmahal sa kanila at nagbigay ng buhay sa kanila at nananatili sila sa dilim. Sana po hindi po tayo ang mga tao na nananatili sa dilim ng kasamaan, kundi tayong gustong lumapit sa liwanag at tanggapin na si Jesus ang ilaw ng ating buhay, ang ilaw ng sanlibutan. Para unti-unti maliwanagan ang ating buhay, unti-unti magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng um, pananampalataya sa Panginoon na ang Diyos lamang ang makakapagbigay ng solusyon sa lahat ng problema ng ating buhay. Kaya po, sana po sa ebanghelyo natin, matutunan po natin ang dalawang bagay. Una po ay tanggapin at manampalataya sa pagmamahal ng Diyos para sa atin, para po tayo ay makatanggap ng buhay na walang hanggan. At ang pangalawa po, sana po palagi po nating piliin na mamuhay sa liwanag, na lumapit kay Jesus bilang liwanag ng ating buhay. Kung ang kadiliman po natin ay gawa ng mga kondisyon sa buhay natin, ang Diyos lamang ang makakapagbigay ng liwanag sa mga ito.
At kung tayo naman po ay nasa dilim ng kasalanan, sa dilim ng kapahamakan, sana po ay lumapit na po tayo kay Jesus para po ah, magkaroon po tayo ng pag-asa sa ating buhay na ang Diyos ng kabutihan ang magbabago ng ating buhay. Ang Diyos ng um, liwanag ang magbabago ng ating pananaw sa buhay. At mabago po ang ating buhay para po sa ating sarili at para na rin po sa ating mga minamahal. Kung kayo po ay natulungan ng pagninilay na ito, maaari lamang po i-like o i-share. God bless you po.